Welcome back mga kadyani. Ito pong muli. Mainit na balita ang ibabalita ko po sa inyo ngayon. I-update ko about Ola. Pero bago po ang lahat, welcome back. Umulit. Parang siya no redundant. Hindi po. Sa mga newbies po, subscribe na po kayo. Sa mga legit at loyal subscribers ko po, salamat po sa pagtangkilik at patuloy na pagsuporta dito sa aking channel. At pakipindot na rin po yung thumbs up sign natin dyan. Yung ating share video, ipakalat natin sa iba at para magkaroon po ng awareness ang mga ibang biktima ng mga online lending apps, at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa Ola harassment at unfair debt collection practices na ginagawa nila. Mainit na balita ngayon. Tamo, naka-uniform pa ako, kakauwi ko lang po mga kadyani. Sa sobrang saya ko na makita ko itong post ng SEC, mismong Securities Exchange and Commission po ang nagpahayag at nagbigay ng isang magandang balita para sa mga Ola victims. Lalong-lalo na kung kayo ay mga may loans sa Copperstone, meron na kayong hindi babayaran. Huwag nyo nang bayaran dahil sa kadahilan ng ito po ay babasahin ko po sa inyo ngayon. Ayon sa Securities Exchange Commission, read: SEC revokes Certificates of Incorporation authority to operate as lending company of Copperstone Lending. Di ba? The SEC has canceled the lending license of Copperstone Lending Incorporation, which operates online lending platforms, OLPs. Mga online lending platforms na yung mga Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha Mocha, Peso Buffet, and Load Cash for its unfair debt collection practices and its failure to disclose the true and correct terms of loan contracts with the borrowers. In order dated April 11, dito lang buwan na to, the SEC Financing and Lending Companies Division found that the Copperstone Lending violated the Republic Act No. 3765 or the Truth in Lending Act, as well as SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019 on the prohibition of unfair debt collection practices. Accordingly, Finland revoked Copperstone Lending Certificate of Authority to operate as a lending company and its primary registration. The company was also ordered to pay 20,000 pesos for the violating that ano yung sinabi kanina? The Truth in Lending Act o yung TILA. The order was issued in response to several complaints filed with the SEC regarding Copperstone Lending o online lending platforms. So ayun mga kadyani, meron na naman pong Ola, isang lending company o isang online lending app na na-revoke ang certificate nila o yung kanilang lisensya. Na-cancel na. Ibig sabihin, kahit may utang kayo dyan sa mga Ola na yan, yung Mocha na yan, yung mga Peso Buffet, tama ba? Bali pala, yung nga, mayroon nga Peso Buffet, ayan. Yun nga, yung mga Ola na yan, na nabanggit ko at pinapakita ko sa inyo ngayon, mga revoke na ang mga lisensya, kung magkakanselado na, hindi na sila legally operated. Ngayon, kung may utang pa kayo, at kasalukuyan kayong may, yung utang nga, wag nyo nang bayaran dahil hindi na po sila legally operated dahil nga na-revoke na po sila ngayong araw po na yan. In-update ko lang po kayo, kaya nga ito nagmamadali ako para lang mabigyan ko kayo ng panibagong update dito sa kaganapan sa mga Ola victims community. At tayo ay mga Ola victims, dapat maging mga Ola survivor na po tayo mga kadyani. Hindi na po tayo dapat nangangamba. Huwag nga po tayo magpa-apekto ng husto dahil nagkakaroon naman na po ngayon ng mga aksyon kahit paano ang SEC, lalo't ginawa na nila ng revocation o ng kanseladong lisensya ang Copperstone Lending Company. So yun, medyo i-update ko na lang po ulit kayo bukas ang umaga para mas maganda usapan natin, no? Kasi ngayon medyo may gagawin pa ako po yung paghuhugas pa ng pinggan at may gagawin, may pupuntahan pa ako, in-update ko lang po kayo. So yun mga kadyani, itong yung lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Jani Debt, usapang utang, usapang Ola.